Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita dito sa mundo ng crypto. Si Chainlink ay pumirma ng isang partnership kasama po ang mismong US Department of Commerce. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Ang isang malaking ahensya ng gobyerno ng Amerika ay pumasok na po sa mundo ng blockchain gamit ang tulong ni Chainlink. At dito po magsisimula ang mas malalim na koneksyon ng traditional finance papunta sa decentralized markets. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano po ang pwedeng maging epekto nito sa market at lalo na kay Chainlink mismo? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng partnership na ito. Si Chainlink ay kilala bilang isang Oracle provider. Siya ang nagdadala ng real-world data papunta po sa blockchain. Sa bagong partnership na ito, siya ang magiging tulay or bridge para magdala ng macroeconomic data galing mismo sa Bureau of Economic Analysis papunta on-chain. Kasama po dito ang real final sales sa private domestic purchasers, real GDP at personal consumption expenditures price index o mas kilala bilang PCE index. Ang kagandahan po dito ay magiging available na po ang mga datos na ito sa 10 blockchain networks tulad po ng Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism, Mantle, ZK Zinc at saka iba pa. Kung titignan po natin, malaki ang epekto nito dahil unang beses na ang mga datos na ginagamit sa traditional finance ay ilalagay na rin sa blockchain. Kaya ang impact po nito ay mas magiging transparent at mas mabilis ang response ng market kapag may bagong economic report. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng economic data na ito sa blockchain? Kung iisipin po natin, ang real GDP at saka PCE index ay ginagamit ng mga policy makers at investors para malaman ang estado ng ekonomiya. Kapag mataas po ang GDP, ibig sabihin ay malakas ang ekonomiya. Kapag mataas naman ang PCE index, ibig sabihin ay tumataas ang inflation. Ngayon dahil nasa blockchain na ang mga datos na ito, pwede pong gamitin agad ng mga DeFi protocols at saka smart contracts para gumawa ng mas accurate na decisions. Halimbawa, kung biglang tumaas po ang inflation ayon sa bagong data, pwede pong otomatikong mag-adjust ang mga lending protocols o kahit stable coins para maging mas safe ang mga investors. Sa market perspective, ito ay game changer dahil makikita po natin ang mas mabilis na price movement sa crypto na konektado po sa mga real-world events. Ngayon ay ano po ang epekto ng balitang ito sa presyo ni Chainlink or Link? Yan, agad po na naramdaman ang epekto nito. Si Link ay bigla pong umakyat ng 5% kahit na halos stagnant ang buong crypto market. Ang ibig pong sabihin nito ay nagkaroon po ng renewed confidence ang mga investors na si Chainlink ay hindi lang basta isang Oracle provider, kundi isang critical infrastructure na kinikilala na ng mismong gobyerno ng Amerika. Kung magpapatuloy po ang ganitong trend, posible pang mas umangat si Link dahil mas marami pong institutions at developers ang gagamit sa kanya para makakuha ng reliable economic data. Paano naman po nakikipag-ugnayan si Chainlink sa gobyerno ng Amerika? Hindi ito ang unang beses na nakipag-engage si Chainlink sa mga regulators.
bago pa man ang partnership na ito, nakipag-usap na sila sa SEC at maging sa iba pang lawmakers tulad po ni Senator Tim Scott at ang President's Working Group on Digital Assets. Kasama po si Sergey Nazarov mismo, ang co-founder ni Chainlink. At yan po ay sa pagpirma ng Genius Act na siyang naging malaking hakbang para sa stablecoin regulation sa Amerika. Ang ibig pong sabihin nito ay si Chainlink ay matagal nang naglalagay ng pundasyon para maging partner ng mga regulators at saka institutions. At ngayon, pinapakita na nila na kaya nilang magdala ng government data papunta sa blockchain world or dito sa mundo ng blockchain. Ano naman po ang pwedeng maging long-term impact nito sa crypto market? Kung tutuusin, ito ay isang major milestone, hindi lang para kay Chainlink, kundi para sa buong crypto ecosystem. Kapag ang economic data mula sa gobyerno ay nasa blockchain na, mas magiging transparent po ang mga galaw ng pera at magiging efficient ang buong financial infrastructure. Pwede pong magbukas ito ng pinto para sa mas maraming government agencies na gumagamit ng blockchain technology. Kung mangyayari po ito, hindi lang si Chainlink ang makikinabang, kundi pati ang iba pang projects na parte ng ecosystem. Para po sa presyo ng link, ang ganitong klase ng partnership ay kadalasang nagdadala ng mas matibay na foundation para sa long-term growth. Posibleng makita natin ang mas mataas na adoption na magdudulot ng bullish momentum sa kanyang token. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko lang ay napaka-simboliko ng balitang ito. Ang gobyerno po ng Amerika ay unti-unti nang kinikilala ang halaga ng blockchain sa financial system. At si Chainlink ang unang project na naging tulay or bridge sa pagitan po ng government data at decentralized market. Kung tuloy-tuloy po ang ganitong partnership, malaki ang posibilidad na maging mas mainstream pa ang crypto at mas tumaas ang value ng mga project na may matibay na gamit sa real world or totoong mundo kagaya po ni Chainlink. Kaya sa madaling salita, hindi lang ito simpleng balita, kundi isa itong napakalaking hakbang papunta sa future or hinaharap ng decentralized finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.